O may DJ Bison naghahang sa Bison logo at bigla siyang ma-off kahit may laman ang battery. Ayan, sinubukan ko po siya i-charge at pansinin nyo, meron pong 99% at inopin ko siya ulit, baka maghimala at mag-on. At pansinin nyo mga idol, namatay po siya ulit. Paano ba ito gawin? Dito mga idol, hindi ko po pinakita ang full video repair dahil iningatan ko po ito. Hindi ko na na-videohan kung paano inangat ang screen. At dito mga idol, sa part na to, kalahati na po ang nabuksan natin. At huling part na inita natin ay yung baba at saka natin po iangat. Dahil napakadelikado po ng LCD nito mga idol, hindi ko pinakita kung paano ko inangat. Dahil isang pagkakamali lang dito kung magbibideo pa tayo, matagalan po tayo dahil nag-walk-in po ang may-ari nito. So ayan, natanggal ko na nga yung LCD at pansinin yung mga idol, ayan, buti na lang hindi naman po nabasag dahil isa sa pinaka-sensitive na LCD pag binaklas mo ito, kapag nagkamali ka nito, abuno ka, kulang-kulang 2,000 dahil napakamahal po ng original LCD nito. At ayan, natanggal ko lahat ng screw. At dito mga idol, ang pinakamay tama nito ay ang battery fuse. Kaya ayan, iangat natin. At ang kagandahan nito, kapag inangat mo to, hindi ka mahirapan dahil walang dikit, plastic lang po siya. At ayan, tastasin natin ito mga idol. So kapag nag-DIY ka nito, huwag nyo na pong subukan dahil sigurado ako 99.9% madadamage mo ang LCD. At ito po yung fuse niya mga idol, tanggalin na po natin. Ayan, gamit po tayo ng soldering at tingga at angatin lang po natin. At kapag natanggal natin yan, i-bypass lang po natin. Ipapaliwanag ko lang, marami po kasi takot dito, baka daw pag tinanggal ang fuse or i-bypass kapag na-overcharge daw ay baka daw sasabog. Hindi po yan sasabog mga idol dahil ground lang po ang fuse. Nasisira po ito kapag laging nababagsak. At kung palitan mo naman ng replacement battery, wala na rin pong fuse ang mga replacement battery. Ang tanong, delikado din ba? So hindi po delikado dahil ito mga idol, ang cellphone ay may sarili pong fuse, ang motherboard. Kaya ayan, after po natin nagawa yung method natin, ayan, salpak na natin lahat, ibalik natin lahat at kung naayos naman natin or hindi. At napaka-satisfied po ang ganitong gawaan. Kahit lagi mong ma-overcharge, hindi po yan basta-basta lumulubo. At ang kagandahan po sa paggawa nito, sobrang kunat na rin malubat ang battery. At ayan, nag-apply tayo ng T7000 para madikit ulit ang LCD at hindi matatanggal. At maraming salamat po sa nagtitiwala sa Julphone TV. Ito po ay walk-in repair. Galing po ito ng Quezon City. At inantay po ito ni Sir dahil problemado po talaga siya kung bakit daw ganito ang nangyari kahit may laman at namamatay. At napanood ang ating mga video. Kaya ayan, nagpunta siya dito para maayos. At sa mga gustong magpaayos, mag-PM lang kayo mga idol. Pwede Lalamove, pwede Grab, pwede LBC, GNT, or walk-in. Maraming salamat po. At pansinin nyo mga idol, after natin nagawa ang method natin, ayan, nagawa na po natin. At tips ko, kung isa kang nanonood lang at ginaya mo ang video ko na to, huwag nyo pong gawin dahil sigurado ako hindi nyo po magagawa at lalo nyo lang po masira ang cellphone nyo dahil napaka-sensitive ng LCD. At normal na rin ang charging. Sa full, ito lang talagang tama. Sana yun? Okay na? Saan ka ba galing? Galing pa akong ano sir, QC. Quezon City. Buti nga, walang nabakbak dito. Yung iba kasi na ito, nababakbak to pag tinanggal. Yung mga guma, yan sa atin, walang nadali dito. Meron man, kunti lang siguro. Madalas yan, natatastas yan, yung guma niyan. Madali kasi man yan pag nilagyan ng liquid eh. Ito, wala rin tama yung LCD. Kasi minsan yan, may mga dumi-dumi yan. Ngayon, wala. Talagang normal lang pagtanggal natin. Sensitive yan, kaya yan, ingatan talaga. Kaya yan, mga kulang-kulang 1 hour tayo nagbaklas yan bago naayos. Ayos na. Sige na.